Aprapazar, Bahagi Wu. Ako si Jerome. Matagal ko nang kinahiligan ang pangongolekta ng mga lumang gamit, plaka, lumang libro at higit sa lahat, mga litrato. Para sa iba, walang halaga ang mga iyon. Kupas, amoy, lumang papel, minsan ay may mantsa pa ng panahon. Ngunit para sa akin, bawat piraso ay tila may kasamang kwento, alaala ng nakaraan na naiwan sa alikabok. Isang Sabado ng hapon, matapos ang mahabang linggo ng trabaho, nagpasya akong dumaan sa isang ukay-ukay sa gilid ng bayan. Kilala ang lugar na iyon dahil sa samut-saring lumang gamit mula sa mga hindi na nagagamit na bahay. Ang ilan ay galing sa mga estate sale, ang iba na may simpleng donasyon ng mga hindi na interesado sa nakaraan. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng halimuyak ng lumang kahoy at damit na kinain na ng panahon. Binati ako ni Aling Nena, ang matandang may-ari ng tindahan. Jerome! Aba, ngayon ka lang ulit napadaan. May bago akong mga dumating na kahon. Baka may magustuhan ka. Ngumiti ako. Aling Nena, alam niyo namang hindi ko kayang lumampas dito nang walang nabibili. Naglakad ako sa makipot na pasilyo ng tindahan, sinisipat ang bawat sulok. May mga lumang telepono, typewriter, mga plorera, at ilang laruan ng mga bata na halatang matagal nang hindi hinawakan. Ngunit sa isang lumang kahon sa ilalim ng mesa, may isang bagay na agad kong napansin, isang litrato, nakasilid sa lumang frame na yari sa kahoy. Dinampot ko ito, medyo mabigat dahil sa salamin sa harap. At nang makita ko ang larawan, natigilan ako. Isang babae nakaupo, nakasuot ng puting bestida. Kupas ang kulay ng litrato, ngunit malinaw ang mga mata niya, nakatingin ng diretso sa kamera. Seryoso, halos walang emosyon. Maganda ano? Ani Aling Nena na biglang sumulpot sa aking likuran. Medyo nakakatindig balahibo nga lang. Sagot ko, sino kaya siya? Umiling siya. Hindi ko alam. Galing yan sa isang kahong ibinenta ng isang kamag-anak ng yumao. Wala namang nagtanong o nagbigay ng detalye. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo ng mura. Nagdalawang isip ako. Totoo, may kakaibang pakiramdam akong nakuha sa litrato. Pero sa likod ng takot, naroon din ang pagkasabik, isang bahagi ng kasaysayan na ako lang ang makakahanap ng halaga. Magkano po? Tanong ko. 100 na lang, sagot niya. Hindi na ako tumutol, binayaran ko iyon at iniuwi. Pagdating ko sa bahay, agad kong nilinis ang frame. May kalawang na ang gilid at ang salamin ay may manipis na gasgas. Ngunit nang matanggal ko ang alikabok, mas luminaw ang mukha ng babae. Maputla siya, parang hindi nakangiti, ngunit hindi rin galit. Ang mga mata niya ay diretso pa din sa kamera, para bang sinusundan ako kahit saan ako tumingin. Nilagay ko siya sa loob ng aking aparador, sa ibabaw ng istante kung saan nakalagay din ang ilan kong mga koleksyon ng lumang litrato. Pagkatapos, naghapunan ako at nanood ng kaunting palabas sa telebisyon bago nagpasya na matulog. Madaling araw, nagising ako mula sa isang panaginip. Nasa isang madilim na silid ako, walang kahit anong ilaw maliban sa manipis na sinag ng buwan mula sa bintana. At sa gitna ng dilim, naroon siya, ang babaeng nasa litrato. Nakaupo siya, nakasuot pa rin ng puting bestida. At dahan-dahan akong tinititigan. Unay malayo siya, ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang lumalapit. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, para bang dumudulas lang siya sa sahig. Ang mukha niya'y lumalabo, nagiging usok, hanggang sa halos wala na akong makita kundi ang hugis ng kanyang anino. Nang halos nasa harap ko na siya, bigla akong nagising, pawis na pawis. Humihingal. Tumayo ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Habang hawak ko ang baso, napalingon ako sa aparador. Nakatayo iyon sa sulok ng sala at mula sa manipis na siwang ng pintuan, nasilayan ko ang litrato.
Ang babae, nakatingin pa rin, diretso sa akin. Kinabukasan, ipinilit kong kalimutan ang lahat. Isiniksik ko sa isip ko na bangungot lang iyon, dala siguro ng pagod at ng kakaibang impresyong iniwan ng litrato sa akin. Nagpatuloy ako sa normal na gawain. Naglinis ng bahay, nagluto at nagbasa ng libro. Ngunit sa bawat pagkakataong mapapatingin ako sa aparador, hindi ko maiwasang mapansin ang litrato. Ang mga mata ng babae ay tila mas malinaw ngayon, mas buhay. Pagdating ng gabi, bago ako matulog, sinilip kong muli ang litrato at doon ako kinilabutan. Ang mga mata ng babae na kahapon ay nakapikit, ngayon ay nakadilat. Halos mabitawan ko ang frame. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili na baka mali lang ang aking pagkakaalala, baka imahinasyon ko lang. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ako nagkakamali. Muli akong nagising sa panaginip, pareho ang tagpo. Madilim na silid, malamig ang hangin at naroon na naman siya. Ngunit ngayong gabi, mas malapit na siya kaysa noong una. Ang mukha niya halos ilang dangkal na lang mula sa akin. At bago ako tuluyang magising, narinig ko ang mahina at basag na tinig mula sa kanyang bibig. "Kasama ka na?" Nang magbulat ako ng mata, nasa kwarto pa rin ako. Ngunit sa aking tenga, nanatili ang boses. At mula sa aparador, alam kong nakatingin pa rin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko. Ang litrato ay hindi basta larawan. Isa itong pintuan at pakaunti-unti na niya akong hinihila papasok. Bahagi 2. Kinabukasan, pinilit kong magpakanormal. Binuksan ko ang mga bintana para pumasok ang araw, niluto ang kape na mas matapang kaysa dati, at nagpatugtog ng lumang plaka para takpan ang kakaibang katahimikan sa bahay. Pinakiusapan ko ang sarili ko na bangungot lang ang lahat. Sobra lang ang imahinasyon ko dahil sa litrato. Ngunit sa bawat pagigkas ng karayom sa plaka, sa pagitan ng mga basag na himig, may pumipintig na kaba sa dibdib. Parang may umaaligid na hindi makita, ngunit alam mong nariyan lang, nakatitig. Huminga ako ng malalim at lumapit sa aparador. Binuksan ko ang pinto nito at naroon ang litrato. Ang babaeng nakaputing bestida, nakadilat ang mga mata. Pinanood ko siya ng matagal, sinusubukang patunayan na mali ang naaalala ko kahapon. Baka naman talagang nakadilat na siya mula pa noong simula. Baka ako lang ang kulang sa tulog. Ngunit nang idikit ko ang mukha ko sa salamin ng frame, may napansin akong bagay na hindi ko nakita kahapon. Sa gilid ng kanyang ulo, may aninong waring balikat ng isa pang tao. Malabo, kalahati lang, parang dumaan lang sa likod sa mismong oras na kinunan ang larawan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko iyon nakita agad. O baka kahapon ay wala pa iyon. Pinikit ko ang mga mata ko at pinagpag ang batok na parabang pinapaalis ang lamig na dumadapo roon. "Jerome, huwag kang ingot," bulong ko sa sarili. Arte lang, yan ang ilaw at alikabok. Para akong sinagot ng katahimikan. Tanghali, nagpasya akong magtrabaho sa sala, naglista ng mga koleksyon, naglinis ng iba pang frame, at naglagay ng label sa mga kahon. Sinadya kong huwag dito tumapat ang tingin, ngunit kahit anong iwas, parang naroroon sa gilid ng paningin ko ang litrato. Kapag sumisilip ako, laging nakatutok ang mga mata niya sa akin, walang pilik, walang antok, walang awa. Bandang hapon, may kumatok sa pinto. Si Paulo, kapitbahay ko at minsang nakakainuman sa Sabado. "Pre, may spare ka bang tornilyo? Nasira yung pako sa istante ko, kailangan kong palitan." "Meron." "Pasok ka." Pumasok siya at parang walang anuman na naupo sa sofa. "Ang dami mo na namang kalat na luma." "Uy!" Sabay tingin sa aparador. "Sino yan?" "Bago kong nakuha sa ukay," sagot ko, kunway casual. "Maganda no? Luma, late 40s siguro." Lumapit siya,
Tinitigan ang litrato at biglang kinilabutan ang balat. Literal na tumayo ang balahibo niya sa braso. Pre, ang lamig, sabi niya at humakbang paatras. Bakit parang ang bigat ng hangin sa harap niya? Arte mo, sabi ko, pilit na tumatawa. Psychological lang yan. Hindi ako madaling ma-psychological. Sagot niyang napakamot ng batok. Pero, seryoso, parang may humihinga sa batok ko. Pre, don't mind me. Kukuha na lang ako ng tornilyo mo, tapos alis na ako. Binigyan ko siya at nagkwento pa ng kaunti tungkol sa tindahan ni Aling Nena, ngunit bakas sa mukha niya ang pagmamadali. Paglabas niya, tumingin pa siya sandali sa litrato at marahang nagsalita, hindi sa akin kundi sa mismong babae, sa loob ng frame, parang paggalang sa lamay. Ma'am. Good afternoon. Pagkasabi niya yon, tuloy-tuloy na siyang lumabas. Nabura ang ngiti sa labi ko. Bakit niya iyon ginawa? Bakit ko rin naramdaman na tama lang iyon? Pagsapit ng dapit hapon, nagigib ako ng tubig sa labas at nagwalis sa bakuran. Naramdaman kong gumagaan ang dibdib kapag nasa araw. May mga batang naglalaro sa kalsada. Minsan, napapatingin sila sa bahay ko at nagtatawanan ng walang dahilan. Binaliwala ko, pero nang bumaba ang araw, nang maging tanso ang langit at kumagat ang unang antok ng gabi, dahan-dahang bumalik ang lamig. Pumasok ako sa bahay at isinara ang pinto. Pinatay ko ang plaka. Naglagay ako ng maliit na bombilya sa sala, isa rin sa kwarto. Ayokong ganap na madilim. Bago matulog, lumapit ulit ako sa aparador at sinilip ang litrato. Umuusad ang oras na parang buhangin na lumilikha ng mga anyo. Tumaas baba ang dibdib ko. Ibinaling ko ang frame, baka may nakasulat sa likod. Sa papel na sumasalo sa litrato, may malabong lapis na halos naglaho. Isang petsa at 2 letra. 1951 LV. LV, bulong ko. Inisyal ng photographer o ng pangalan niya. Ibinaba ko ang frame at maingat na ibinalik sa istante. Isinara ko ang pinto ng aparador, kinandado, pinatay ang ilaw sa sala, tumuloy sa kwarto. At doon na nagsimula ang gabi. 11:30, nagising ako sa tunog ng kahoy, isang mahinang tik, 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 na parang kuko na dumudunggol sa kahon. Umupo ako sa kama at nakinig. Nanggagaling iyon sa sala. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ako at naglakad papunta roon. Sa bawat yapak, umuuga ang sahig na kahoy at ang tunog na tik, tik, tik ay lalong umaalingaw-ngaw. Pagdating sa sala, nakita kong bukas ang pinto ng aparador. Sigurado akong isinara ko iyon. Sinandadan pa nga. Lumapit ako, nilunok ang laway na parang tinik. Binuksan ko pa ng kaunti at sa loob ay nakita ko ang litrato. Hindi na nakatayo sa istante. Nasa pinakagitna siya, nakapatong sa sahig ng aparador, nakasandal sa likod na tabla at ang babaeng nasa litrato may nakatanghod sa mismong pinto, nakatutok sa akin. Tinitigan ko siya ng matagal. Sumundot sa ilong ko ang amoy ng lumang papel na nabasa at pinatuyo. Inabot ko ang frame, malamig sa palad, mas malamig kaysa salamin ng bintana. Nang ilapit ko sa mukha ko, muntik kong mabitawan. May bago na naman. Ang labi niya na dati eksaktong nakatikom, ngayon ay bahagyang nakabuka, hindi sapat para sabihing nakangiti, ngunit sapat para sabihing may sinasabi. Hindi ito pwede, bulong ko, ngunit wala akong mapaglagyan ng tinig. Ibinaba ko ang litrato at isinara ang aparador. Kinalas ang kandado, ipinuwesto sa hawakan, kinuyom ang palad hanggang sumakit ang mga buto. Tapos, tumalikod ako, marahang naglakad pabalik sa kwarto. Pagpasok ko, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Hingal ang hininga na parang katatakbo ko lang. Ngunit bago ko pa muling maihiga ang sarili sa kama, may umalingaw-ngaw na kaluskos sa sala. Parang may humakbang. 1, 2, 3. Napatakbo ako pabalik.
Hindi ko alam kung katapangan o kabaliwan. Pagdating ko sa sala, nanigas ako. Ang aparador muling nakabukas at ang litrato wala na sa loob. Nasa ibabaw na ito ng mesa sa gitna ng sala, nakaharap sa pinto ng kwarto ko, parang dinala roon upang ako'y hintayin. Lumapit ako ng dahan-dahan at ang mga aninong nilililok ng bumbilya ay nagbistulang mahabang daliri na lumalapit sa frame. Nang hawakan ko ulit ang salamin, mas malamig na ito, lamig na may bigat, lamig na parang hininga ng taong nakadikit sa batok mo. Nilapit ko sa mukha ko ang litrato at kinilatis ang mga detalye. Pumalak ang puso ko sa nakita. Sa pinakadulo, sa pinakamadilim na bahagi ng likod ng babae, nandoon ang aninong dati balikat lang. Ngayon, mas malinaw na parang ulo at balikat ng isang lalaking nakatagilid, bahagyang nakapaling, nakatingin din sa kamera. May kasama ka? Mahina kong sabi. Hindi ko alam kung kanino. Hindi ka nag-iisa rito. Bumuka ang pinto sa kusina. Malakas ang hangin. Napalingon ako, wala namang bintanang nakabukas. Naramdaman kong bumigat ang paligid, parang may lumulubog na batya ng malamig na tubig sa gitna ng sala. Ang balahibo sa braso ko ay mahigpit na tumayong, parang may kinikimkim na sigaw. Itinabi ko ang litrato sa mesa, ibinalik sa aparador, kinandado ulit at sinuotan ng panyo ang hawakan. Tama na, sabi ko sa hangin. Tama na. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang gabi. Nakatulog din ako, kung tawagin pa iyon ay tulog, isang pagidlip na pinilit dahil sa pagod. At gaya ng unang gabi, dumating ulit ang panaginip. Nasa isang silid ako na hindi akin. Mas malaki, mas mataas ang kisame. May kurtinang mabigat at amoy lumang bulak. Nandoon ang babae sa litrato. Nakaupo siya sa harap ng isang aparador na kahawig ng sa akin, ngunit mas luma, mas madilim ang kahoy at may ukit sa gilid. Mga dahon at bulaklak na parang basa ng ulan. Hindi siya gumalaw, tinitigan lamang niya ako. Sa unay mabagal, sa unting lumapit, hindi naglalakad, hindi umaangat ang laylayan ng bestida. Dumudulas lang ang anino niya patungo sa akin. Lumabo ang mukha niya, ngunit natitira ang mga mata, yun ang pangit. Ang mga mata ang pinakahuling nawawala, parang ayaw bumitaw. Kasama ka na? Bulong niya, mas malinaw ngayon, mas malapit. Umatras ako, ngunit sa panaginip, madalas ang paa mo'y parang nakabaon sa sahig. Hindi ako makakilos. Naramdaman kong may dumaan sa gilid ko, isang anino na mas mataas sa kanya, mas mabigat ang hakbang. Hindi ko ito masulyapan ng diretso, ngunit alam kong lalaki ito at nakatingin din sa akin. May gumasgas sa sahig, parang kuko sa kahoy. Hindi, sagot ko, pilit. Hindi ako kasali rito. Tumawa ang babae, hindi masaya. Matagal ka nang kasali. At sa iglap na iyon, bumukas ang pinto ng aparador sa panaginip at tumambad ang salansan ng mga frame. Maraming litrato, iba't ibang mukha, iba't ibang panahon. Sa bawat larawan, may isang detalye na pareho. May mata na nakatingin sa akin kahit nakatalikod ang katawan. Napahiyaw ako at doon ako nagising. Malamig ang pawis, ang kobre-kamay na basa na parang binuhusan ng hamog. At katapat ng kama ko, sa sahig, naroon ang litrato. Hindi ko maalalang dinala ko ito rito. Hindi ko maalalang bumangon ako mula sa sala, ngunit naroon siya, nakapatong sa kahoy, nakaharap sa akin, at ang labi niya, ngayoy mas bukas, sapat para sabihing nakangiti. Paano ka nakapasok? Tanong ko sa isang bagay na hindi dapat sumagot. Hindi sumagot ang litrato, pero may kumaluskos sa ilalim ng kama. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. Dahan-dahan akong yumuko. Wala. Ngunit sa taas ng kama, sa salamin ng aparador ko, nakita ko ang refleksyon ng frame. At may isa pang anino sa likod ng babae, mas malapit na kaysa kanina. Halos nakadikit sa kanyang balikat.
Hindi ko na alam kung tatakbo ako palabas o tatakpan ang salamin ng kumot. Sa halip, inabot ko ang telepono at kinunan ko ng litrato ang litrato, isang frame sa loob ng isang frame. Parang baka sakaling may mahuli ang kamera na hindi kayang hulihin ng mata. Nang lumabas ang larawan sa screen, nanginig ang daliri ko. Sa kuha ng telepono, hindi na malabo ang anino sa likod. Isang lalaking nakasuot ng Amerikana, lumang estilo, bahagyang nakayuko. Walang mukha, parang kinain ng dilim, pero malinaw ang kamay niyang nakapatong sa balikat ng babae. Para akong sinampal ng hangin. Ang utak ko'y nagmadaling humanap ng paliwanag, glare, reflection, double exposure, anumang modernong dahilan na pamilyar sa akin bilang kolektor. Ngunit kahit anong salita ang ilapat ko, hindi mabawasan ang bigat sa dibdib. May iba sa litrato. At araw-araw may nadaragdag. Umaga, halos hindi ako nakatulog. Hinatid ko ang sarili ko sa banyo, naghugas ng mukha, at nakita sa salamin ang mga mata kong namumugto. Sumilip ako sa pinto ng kwarto. Naroon pa rin ang frame sa sahig. Pinulot ko ito at ibinalik sa aparador sa sala. Sa puntong iyon, may pinakamatinong ideya akong maisip. Kailangan kong bumalik kay Aling Nena. Isinuksok ko ang litrato sa loob ng eco bag, nilagyan ng tuwalya para hindi magasgas at naglakad papunta sa tindahan. Maaga pa, kalalabas lang ng araw at ang mga palad ko'y nanginginig sa lamig at kaba. Aling Nena, sabi ko nang makita ko siya sa pinto. Gusto ko sanang tanungin kung may alam pa kayo tungkol sa kahong pinanggalingan nito. Kinuha niya ang frame at tinitigan. Aba, parang mas buhay ngayon to. Aniya, nakangiting nahihiya. Teka ha, may listahan ako ng mga pinanggalingan ng kahon. Binuklat niya ang lumang ledger. Naghanap. Eto Code 7B, galing sa lumang bahay sa dulo ng San Roque. Yung giniba noong 1 taon, sinabi ng nagbenta sa akin, mga gamit lang daw sa baul. May mga lumang dokumento, mga damit at mga larawan. Ang apelyido, Lazo. O Lezo, ay mahina na mata ko. LV. Bulong ko, naaalala ang sulat sa likod. Lazo. V. Pwede, pero anak, bakit? Pinaglaruan ko ang sombrero ko at nagsinungaling ng kaunti. Kolektor ako, di ba? Gusto kong malaman lang ang provenance. Kung gusto mo, pabalikin kita sa nagbenta, pinsan daw ng yumao. Pero wala na siya sa baryo. Lumipat sa tapat bayan. Salamat, Nina. Sige, balikan ko to ulit. Nang iaabot niya sa akin ang frame, napansin kong parang ayaw niyang humawak ng matagal. Jerome, ingat, minsan may gamit na mabigat hindi dahil sa presyo. Tumango ako. Alam ko, pero hindi ko alam kung gaano kabigat. Hapon, bumalik ako sa bahay na parang may kasamang aninong hindi ko kilala. Habang naglalakad, sinusulyapan ko ang bayong sa kamay ko. Pakiramdam ko, humihinga ang nasa loob. Arte mo, sabi ko ulit sa sarili. Ngunit kahit ang boses ko'y hindi kumbinsido. Pagdating sa bahay, inilabas ko ang frame at ipinatong sa mesa. Kumuha ako ng magnifying glass, lumang pamanang gamit sa pagtingin ng marka sa plaka at selyo. At sinipat ang litrato. Sa kaliwang sulok, halos hindi makita, may punit na parang kuko. Sa pinakaibaba, may pinong guhit na parang latay, posible kapag naipit sa frame sa mahabang panahon. Ngunit ang hindi maintindihan ng lohika ko, ang unti-unting pagusbong ng mga detalye, ang labi, ang anino sa likod, ang kamay sa balikat. Habang nakayuko ako, may humaplos na lamig sa batok ko, pamilyar na pamilyar. Napapikit ako at napasinghap. Tumigil ka, sabi ko, hindi alam kung kanino. Hindi ako laruan. Binaba ko ang magnifying glass at sa mismong sandaling iyon may marahang tok, tok, tok mula sa loob ng aparador. Kahit bukas ang pinto, hindi galing sa frame. Galing sa likod, sa dingding mismo. 3 beses.
Pareho ang pagitan, parang katok na naguutos. Buksan mo ako. Hindi ako gumalaw. Pinagmasdan ko ang loob, walang kakaiba. Puro libro, kahon at ang frame na nakapatong sa mesa. Ngunit muling umingit ang kahoy, may kumaluskos. At sumunod na aninag ko sa salamin ng frame ang hindi dapat nandoon. Sa refleksyon, may lalaking nakatayong nakatalikod sa likod ko. Matangkad, may Amerikana at nakatuwid ang leeg na para bang nakikinig. Mabilis akong napaharap, walang tao. Ngunit sa frame nakasulat sa manipis na hamog na hindi ko alam kung saan galing, parang mula sa loob ng salamin. Ang tatlong titik na sunod-sunod biglang lumitaw sa kanaglaho. L, B, A. LVA, bulong ko. Nanginginig ang dila. Lazo. Val, wala akong mahanap na kahulugan. Inabot ko ang tela at mabilis na pinunasan ang salamin. Nangangatog ang kamay ko at mas lalong nanginig nang bumalik ang sariling refleksyon ko sa frame dahil hindi lang ako ang naroon. Sa tabi ko, sa mismong gilid ng refleksyon, may isa pang mukha, hindi buong buo. Parang pilit na sumusungaw mula sa gilid ng lente. Ang babaeng nasa litrato, ang buhok niya ay nakalaylay at ang mga mata niya ay hindi na sa kamera nakatingin. Nakatitig na siya sa akin. Nabitawan ko ang frame. Bumagsak iyon sa mesa, hindi nabasag, ngunit umalingaw-ngaw ang manipis na tunog ng salamin na parang iyak na naputol. Nabigla ako sa sariling sigaw. Napakapit ako sa gilid ng mesa, humihingal, nakatingin sa frame na tila ba sinisilipan ako ng loob ng balon. Kasama ka na, mahina, tila mula sa ilalim ng kahoy, tila galing sa pagitan ng salamin at papel. Hindi ko alam kung pandinig ko lang o totoo. Sa labas, unti-unting lumubog ang araw. Gabi na naman. Ang mga ilaw sa kapitbahay ay nagsisilay. Mainit, nakakapanatag. Sa bahay ko, kahit sindihan ko ang lahat, may isang sulok na hindi talagang umiilaw. Ang harap ng aparador kung saan nakapatong ang frame. Umupo ako sa sofa, tinitigan siya mula sa distansya. Handa na akong huwag kumurap, huwag lumapit, huwag sumuko, kahit sa magdamag. Ngunit sa paglipas ng oras, ang katawan ay may sariling batas. Dumausdos ang talukap kong mabigat. Sinasalo ako ng antok kahit pilit kong nilalabanan. At sa pagitan ng gising at tulog, sa kitid ng pagkakataong iyon, may narinig akong marahang yabag. Papalapit, isa, dalawa, tatlo. Pagdilat ko, nandoon pa rin ako sa sala. Ang bombilya ay umiindayog dahil sa hangin kaya gumagalaw ang mga anino. Tumingin ako sa mesa, naroon ang frame, nakaharap pa rin. Ngunit may bago na namang detalye, hindi sa litrato mismo kundi sa salamin. Isang kaliwang kamay ang nakadikit sa loob, parang hinahaplos ang loob ng salamin. Malinaw ang tatlong daliri, ang huling dalaway parang natatakpan. At kung bukas, bulong ng utak ko habang kinukuyom ang takot. May madagdag na naman. Ano ang kasunod? Hinawakan ko ang dibdib ko, sinusukat ang tibok. Sa labas, may tumawag sa pangalan ko, si Paulo, boses niya mula sa kalsada. Jerome, bro, okay ka lang? Hindi ko maisigaw ang sagot, para akong nawala ng boses. Naglakad ako papunta sa pinto, dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa frame. Nang mahawakan ko ang seradura, saglit kong ibinaling ang ulo ko. At sa iglap na iyon, parang gumalaw ang loob ng litrato. Hindi ang babae, kundi ang aninong lalaki sa likod niya. Bahagya siyang pumihit, sakto, para ipakita ang wala nitong mukha. Isang bilog na dilim na pigang-piga ang liwanag. Bumukas ang pinto. Sumilip si Paulo, hawak ang cellphone, nakakunot noo. Pre, ba't ang dilim ng mukha mo? Tanong niya. Akala ko kanina may kausap kang iba. Narinig kitang may kinakausap. Wala, sagot kong pilit. Ako lang. Tumingin siya sa mesa. Anak ng napaatras siya. Pre, yung kamay. Pareho kaming napalingon at sa salamin ng frame,
kung saan may 3 daliring nakadikit kanina, isa na lang ang nawawala. 2 ang natatakpan, 2 ang malinaw, at ang pangatlo'y kasi simula pa lang humulma. Dahan-dahang lumilitaw mula sa loob, parang may dumidikit na palad sa mismong mukha ng litrato. Biglang kumidlat sa malayo. Nauupos ang hangin sa tiyan ko. Nakahawak ako sa pinto, si Paulo sa balikat ko. Wala sa aming kumibo. Ang babae sa larawan ay nakatingin pa rin at ang aninong nasa likod niya ay mas malinaw kaysa kailanman. Para kaming nanonood ng pelikulang wala kaming pahintulot. Pre, bulong ni Paulo, halos hindi lumalabas ang boses. Dalhin mo yan sa pari o basagin mo na yan. Tinitigan ko ang frame sa lamig nitong hindi kayang tibagin ng mga salita. Hindi ito nababasag, sagot ko. Hindi ko alam kung bakit ko alam. At kung basagin ko man, baka lumabas siya. Napapikit si Paulo sa kaumiling. Kahit ano, huwag kang mag-isa ngayong gabi. Dito na ako. Tumango ako at isinara namin ang pinto. Umupo kami, hindi nagsasalita, nakikinig sa bawat tik, tik, pikik ng sahig, sa bawat ugong ng hangin, sa bawat iglap na parang gumagalaw ang loob ng salamin. At kung may napagkasunduan man kami ng hindi binibigkas, ito iyon. Hindi kami kakaripas ng takbo. Hindi ngayong gabi, dahil may mga bagay na kapag tinakbuhan mo, mas mabilis silang humabol. Maya-maya, tumigil ang tik-tik, tik-tik. Huminga ang bahay. Lumingon ako sa frame. Wala nang bagong umusbong. Panandalian akong humupa. Subalit bago ko tuluyang pakawalan ang hininga, may sumulpot na manipis na puting guhit sa pagitan ng babaeng nasa litrato at ng itim na anino sa likod. Maliit na kurba, halos hindi mahalata, parang bayang ng mangiti. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang ngumiti at hindi ko rin alam kung iyon ay tuwa o pananakot. Sa dibdib ko, kumalabog ang tibok. Sa isip ko, isang tanong ang umikot-ikot. Hanggang saan aabot ang pagdami ng detalye? At ano ang hitsura ng litrato kapag ako na ang idinagdag? Bahagi 3. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang gabing iyon. Magdamag kaming nagbantay ni Paulo sa sala. Halos hindi kumurap ang mga mata. Tinititigan ang litrato na nakapatong sa mesa. May mga sandaling akala ko'y gumagalaw ang anino sa likod ng babae. Pero baka rin dala lang iyon ng mga ilaw na kumikislap mula sa bumbilyang halos mapundi na. Nang sumikat ang araw, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Parang naglaho bigla ang bigat ng hangin sa bahay. Si Paulo agad na nagpaalam, nanginginig pa rin ang kamay nang isara niya ang pinto. Pre, seryoso, dalhin mo na yan sa pare o sa kung sino mang may alam sa mga ganito. Hindi normal yan, hindi biro. Tumango lang ako, hindi makahanap ng salita. Pagkaalis niya, agad kong isinuksok ang litrato sa aparador at isinara ang pinto. Kahit anong bigat ng kaba, ayaw ko nang makita iyon sa mesa. Maghapon akong walang gana. Hindi ako makakain, hindi ako makakapagbasa ng libro gaya ng dati kong ginagawa kapag weekend. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam ko'y nakasilip siya, tinitingnan kung nasaan ako. Sinubukan kong umalis, maglakad-lakad sa palengke, bumili ng kung ano-ano, pero kahit anong ingay ng tao, hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata ng babae sa litrato at ang aninong nakadikit sa likod niya. Pag-uwi ko, naabutan kong nakabukas ang aparador. Alam kong isinara ko iyon bago ako umalis. Sa loob, naroon ang litrato, nakatayo sa istante. Ngunit may kakaibang detalye na naman. Ang buhok ng babae na dati maayos na nakapwesto, ngayon ay tila humahapay sa balikat, parang inihip ng hangin mula sa loob ng larawan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ako nagatubili. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Aling Nena. Aling Nena, sabi ko agad nang sumagot siya. Kailangan ko pong malaman ang lahat tungkol sa litratong binili ko.
Hindi ito basta ordinaryong larawan. May, may nangyayari. Sandali siyang natahimik sa kabilang linya. Jerome, anak, ano bang ibig mo sabihin? Gumagalaw po ang litrato. Bawat araw may nagbabago. At gabi-gabi, napapanaginipan ko ang babaeng nandoon. Hindi po normal ito. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi ko sana sasabihin pero noong araw na dumating ang kahon kung saan nakuha yan, may nagkwento sa akin ang nagbenta. Hindi ko pinansin noon kasi akala ko tsismis lang. Sabi niya ang litrato raw ay kuha ng isang dalaga, si Ligaya, na anak ng isang pamilyang Lazo. Ang kwento, nawala siya bigla, hindi na nakita. Ang mga gamit niya isinilid sa baul. Ang litrato raw ang huling alaala sa kanya. Ligaya LV? Bulong ko, biglang naalala ang inisyal sa likod ng litrato. Oo, maaaring siya nga. At sabi pa, bago siya nawala, ilang gabi raw siyang nakikitang nakaupo sa harap ng aparador, nakatitig sa litrato. Tapos, isang umaga, wala na siya. Nakalock ang kwarto pero bukas ang bintana. Hindi na siya bumalik. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. At ibinenta lang nila. Wala na kasi silang magawa. Sabi ng pinsan, mas mabuti nang mailayo kaysa manatili sa bahay. Baka sakaling matahimik na ang espiritu. Jerome, baka kailangan mong gawin din iyon. Mailayo, iwan kung saan malayo. Ngunit paano ko gagawin iyon kung sa bawat pagtatangkang ilayo ko ang litrato? Bumabalik ito? Gabi na naman, pinilit kong huwag matulog. Nagbukas ako ng mga ilaw, nagpatugtog ng radyo, pero unti-unti ring nilamon ng antok ang katawan ko. Sa bandang hating gabi, hindi ko na malayang nakatulog ako sa sofa. Nagising ako sa lamig ng hangin. Nasa isang silid na naman ako sa panaginip, ngunit hindi na ito ang parehong madilim na silid kagaya ng mga nakaraang gabi. Ngayon, nasa loob ako ng isang malaking kwarto na may lumang aparador sa gitna. Nakabukas ang aparador at sa loob, hindi lang isang litrato ang nandoon. Daan-daan. Iba't ibang mukha, iba't ibang tao. May mga pamilya, may mga bata, may matatanda. Lahat nakatingin, lahat tila buhay. Sa gitna, naroon si Ligaya, ang babaeng nasa litrato. Nakasuot pa rin ng puting bestida, ngunit ngayon, nakangiti siya, isang ngangiting nakakatindig, balahibo, malamig, at walang kaluluwa. Kasama ka na? Bulong niya sabay lapit ng lapit. Umurong ako, ngunit wala akong malapitan. Sa bawat hakbang ko paatras, may mga litrato sa dingding na unti-unting lumalapit, parang umaabot mula sa papel ang kanilang mga kamay. Hindi paulit-ulit kong bulong, nanginginig. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isang lalaking walang mukha ang naroon, ang parehong anino sa litrato. Malaki ang katawan, nakaitim na Amerikana at walang mukha. Puro dilim lang na kumikilos. Napasigaw ako at doon ako biglang nagising. Pagmulat ko ng mata, nasa sofa pa rin ako. Nanginginig, pawis na pawis. Ngunit mas lalo akong kinilabutan nang mapansin ko ang litrato. Hindi na ito nasa aparador, nasa mismong ibabaw na ito ng mesa sa harap ko. At ngayon, may bago na namang detalye. Ang ngiti ng babae ay mas malinaw, mas malapad, at ang aninong lalaki sa likod niya, mas nakadikit na, ang kamay nito'y nakapatong na sa balikat ng babae. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Napaatras ako, halos mabuwal sa takot. Hindi na ito basta bangungot. Hindi na ito imahinasyon. Ang litrato mismo ang kumikilos, humihinga at gumagawa ng sariling kasaysayan. At habang nakatitig ako, pakiramdam ko'y hindi lang sila sa loob ng litrato nakatingin. Nakatitig na rin sila sa akin, hinihintay ang susunod na hakbang ko. Kasama ka na, muli kong narinig, mahina ngunit malinaw, mula sa mismong dingding ng bahay. At doon ko napagtanto, hindi lang ako tagamasid.
Unti-unti, nagiging bahagi na rin ako ng litrato. Dala sa parasubon sa hapwa. Bahagi, hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ang sumunod na umaga. Parang sunog ang katawan ko sa puyat, pero nagyayelo ang utak ko sa takot. Bawat sandali, ramdam kong binabantayan ako ng litrato. Kung hindi man ako nakatingin, nasa gilid siya ng aking paningin. Parang multo sa likod ng mata ko na hindi nawawala. Sinubukan kong ipikit ang mga mata at magpahinga, pero sa tuwing didilim ang paligid, laging bumabalik sa alaala ko ang panaginip kagabi. Si Ligaya na nakangiti, ang mga litrato sa dingding na gumagalaw, at ang lalaking anino na walang mukha. Bandang tanghali, nagpasiya akong maghanap ng paraan. Hindi ako makakapirmi na lang dito sa bahay at maghihintay na kainin ng litrato ang kaluluwa ko. Kailangan kong kumilos. Tahan ko si Paulo kahit ayaw ko na sanang idamay siya. Nakaupo siya sa labas ng bahay nila, nag-aayos ng bisikleta. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Jerome, pre, kamusta ka? Hindi ka mukhang maayos. Para kang tumigil siya, parang nahihirapan hanapin ang tamang salita. Para kang may sakit. Hindi ako makatulog, Paulo. Sabi ko, nanginginig ang boses. Lalo lang lumalala, may bagong detalye na naman kagabi. Ang babae, nakangiti na, at yung anino sa likod niya, hawak na ang balikat niya. Nagpalitan siya ng tingin sa akin at sa bahay ko na nasa kabilang kalsada. Pre, kailangan mo na talagang kumonsulta. May kilala akong pari sa bayan, maari tayong pumunta. Napaisip ako. Kung dadalhin ko ang litrato, baka lalo lang, hindi natin malalaman kung hindi susubukan, putol niya. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang, lalo na kung gabi-gabi kang ginigising. Sa huli, pumayag ako. Bago lumubog ang araw, kinuha ko ang litrato mula sa aparador. Ibinalot ko ito ng makapal na tela, saka isinilid sa kahon. Pinatungan ko ng mabibigat na libro para hindi bumuka. Habang inihahanda ko ang bag, bigla kong narinig ang marahang tunog mula sa aparador. Tok, tok, tok. Tatlong katok gaya ng dati. Napakagat ako ng labi, nanginginig. Hindi mo na ako matatakot, bulong ko. Kahit alam kong ako lang ang pinapalakas ko ng loob, isinara ko ang bag at lumabas. Sinalubong ako ni Paulo at sabay kaming pumunta sa simbahan sa bayan, sakay ng kanyang bisikleta. Pagdating sa simbahan, sinalubong kami ni Father Ernesto, isang matandang pare na kilala sa baryo. Inilahad ni Paulo ang nangyayari, habang ako naman ay tahimik lang, hawak-hawak ang kahon na parang may buhay. Matamang nakinig ang pari, tapos ay dahan-dahang nagsalita. May mga bagay sa mundong ito na hindi madaling ipaliwanag. Kung totoo ang kwento ninyo, baka may kaluluwang nakakulong sa litrato. Hindi siya matahimik, kaya't ginagamit ang imahe para magparamdam. Pwede ba itong basbasan, Father? Tanong ko. Titingnan natin, sagot niya, ilagay mo sa altar. Nanginginig ang kamay kong inilapag ang kahon. Binuksan ko ito, nandoon ang frame, nakabalot pa sa tela, marahan ko itong tinanggal. At nang lumantad ang litrato, halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Hindi na lang basta nakangiti si Ligaya. Ngayon, bahagyang nakatagilid ang ulo niya at ang mga mata niya ay hindi na nakatutok sa kamera. Nakatitig na siya diretso sa akin. Napaatras ako. Si Father Ernesto mabilis na nag-antanda. Kakaiba ito? Bulong niya. Hindi ko pa nakikita ang ganitong bagay. Binasa niya ng banal na tubig ang litrato, ngunit sa halip na mabasa ang papel, dumulas lang ang patak sa salamin. Parang hindi tinatanggap. Nagdasal siya ng mahaba, ngunit habang binibigkas ang mga salita, mas lumalalim ang anino sa likod ni Ligaya. Mas malinaw na ang balikat at braso nito. Hindi siya umaalis, sabi ng pari. Pawis na pawis. Parang may nagbabantay, hindi siya pinapalaya.
Anong ibig niyong sabihin, Father? Tanong ni Paulo. May mas malakas na puwersa na nakatali sa litrato. Hindi sapat ang simpleng basbas. Kailangan pa nating alamin kung sino ang lalaking nasa likod niya. Lalong bumigat ang dibdib ko. Kung ganun, hindi ko pa rin siya matatahimik? Umiling ang pare. Hindi ngayon, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Dalhin mo muna ito pauwi. Magdasal ka, huwag kang bumigay. Pag-uwi namin ni Paulo, mas lalong mabigat ang pakiramdam ko. Kung pari nga ay hindi kayang paalisin ang sumpa. Paano pa ako? Pagdating sa bahay, ayaw ko na sanang ipasok ang litrato, pero wala akong ibang mapaglagyan. Inilagay ko ulit sa aparador. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili na ligtas ako habang may kandila at dasal, ngunit mali ako. Gabi. Hindi pa ako nakakatulog, ngunit narinig ko na agad ang mga yabag. Mabigat, dahan-dahan, paikot sa bahay. Para bang may naglalakad sa paligid, nagbabantay. Nasa kwarto ako, nakabalot sa kumot, ngunit hindi ko mapigilang lumabas. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, dala ang maliit na lampara. Pagdating ko sa sala, nakita ko ang aparador na nakabukas. At doon, nakatayo ang litrato sa gitna, nakaharap sa akin. Ngunit may bago na namang detalye. Sa gilid ng larawan, may nakasulat na manipis, parang gasgas ng kuko sa salamin. Jerome? Napaatras ako, nanginginig. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Pilit kong tinakpan ng kumot ang frame at isinara ulit ang aparador. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam kong nakatingin pa rin siya. Sa bawat paghinga, naririnig ko ang mahinang bulong mula sa dingding. Kasama ka na! At sa huling sandali bago ako makatulog, nakita ko ang sariling refleksyon sa salamin ng aparador. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, nakatayo si Ligaya, nakangiti, at ang aninong lalaki ay nasa tabi ko na rin. Nakapatong ang kamay sa aking balikat. At doon ko napagtanto, hindi ko na siya basta pinapanaginipan. Unti-unti na akong nagiging bahagi ng litrato. Bahagi, pag, hindi ko alam kung saan ko pa huhugutin ang lakas ng loob. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang presensya ng litrato. Para akong kinukulong sa isang kulungan na hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa mga mata ng babaeng iyon. Mata na kahit saang sulok ako pumihit, sinusundan ako, hindi ako pinapalaya. Kinabukasan, hindi ko na nakayanan ang katahimikan. Pumunta ako kay Paulo para humingi ng payo. Nasa bakuran siya, nag-aayos ng mga paso ng kanyang ina. Nang makita niya ako, agad niyang napansin ang itsura ko. Pre, parang hindi ka natutulog. Ang itim na ng mata mo, anya, nakakunot ang noo. Hindi nga ako makatulog, Paulo, sagot ko. Gabi-gabi na lang, lagi kong naririnig ang bulong niya, kasama ka na. At kagabi, nakita ko ang pangalan ko sa litrato mismo. Natigilan siya. Ano? Paano? Parang kinayod sa salamin. Nakaukit ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Huminga siya ng malalim. Jerome, hindi ka pwedeng mag-isa rito. Kailangan mong harapin to. O kung hindi, kailangan mong iwan ang bahay na to. Alam mo namang hindi ganoon kadali. Ito lang ang tirahan ko. Saka kahit ilayo ko siya, babalik at babalik siya. Tahimik si Paulo. Kita ko sa mukha niya ang takot, pero kita ko rin ang pag-aalala. Sige, mamayang gabi sasamahan ulit kita. Hindi kita iiwan. Habang papalubog ang araw, para akong batang nagbibilang ng minuto. Bawat kulay ng langit ay parang palatandaan na malapit na ang oras ng pagbalik ng bangungot. 7:00, nagdala ng kumot si Paulo at ilang kandila. Naglatag kami sa sala. Nandoon pa rin ang litrato sa aparador, nakatago sa likod ng mga libro, ngunit ramdam naming pareho na hindi iyon magtatagal. Habang kumakain kami ng tinapay, nagtanong siya, Pre, naisip mo na bang sunugin o basagin ang salamin?
Sinubukan ko na. Sagot ko, mababa ang boses, hindi nasusunog. At kahit anong hampas ko, hindi nababasag ang frame. Para bang hindi gawa sa normal na bagay. Paano kung hukayin natin ang likod ng litrato? Baka may nakasulat pa roon. Napaisip ako. Totoo, hindi ko pa iyon nagawang tanggalin mula sa frame. Siguro dahil natatakot akong makita ang mas malalim na sikreto. Ngunit ngayong gabi, wala na akong ibang pagpipilian. Dahan-dahan kong binunot ang mga pakong humahawak sa likod ng frame. Sa bawat tunog ng bakal na humihiwalay sa kahoy, parang may kumakaluskos sa paligid na para bang may hindi sang-ayon sa ginagawa ko. Nang matanggal ko na ang likod, unti-unti kong hinila ang litrato. Lumabas ang lumang papel na kupas na. Nanginginig ang kamay ko habang binabaliktad ito at doon namin nakita hindi lang pala pangalan. Nakasulat sa likod gamit ang pulang tinta na halos natuyo na sa tagal ng panahon. LV. Kasama niya. Sa ilalim, may guhit ng 2 pangalan, ngunit isa lang ang malinaw. Ligaya Buhay. Hindi mabasa ang apelyido, parang binura ng panahon. At sa tabi nito, may isa pang pangalan na halos hindi na mabasa. Mukhang Arman o Arturo. Napatingin kami ni Paulo sa isa't isa. Siya siguro yung lalaking nasa likod niya, sabi niya. Naramdaman kong nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Lumamig bigla. Ang kandila na hawak ni Paulo, umindayog kahit walang hangin. Agad kong ibinalik ang litrato sa frame, pero bago ko pa ito maisara, bigla kong naramdaman ang malamig na pagdampi sa batok ko. Hindi ito imahinasyon, para akong hinipan ng hiningang galing sa libingan. Kasama ka na, bulong mula sa dilim. Napasigaw ako at natumba ang frame. Bumagsak ito sa sahig at sa pagkalaglag, nakita naming gumalaw ang litrato. Ang babae nakapikit na, ngunit sa gilid ng kanyang labi may lumitaw na manipis na ngiti. Jerome, tama na to, sigaw ni Paulo. Kailangan nating ilabas ito sa bahay. Agad niyang dinampot ang frame at tinakpan ng kumot. Lumabas kami, ahit gabing-gabi na, naglakad kami hanggang sa ilog sa dulo ng baryo. Tapon natin dito, sabi niya hinihingal. Kung hindi masusunog, baka lunurin ng ilog. Tumango ako at sabay naming inihagis ang litrato sa gitna ng rumaragasang tubig. Tumama ito sa bato at bumaligtad bago tuluyang nawala sa ilalim ng alon. Huminga kami ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang mga araw ng bangungot, nakaramdam ako ng ginhawa. Ngunit, pagkabalik namin sa bahay, doon ko na napagtanto na hindi ganon kadali. Pagpasok namin, bigla kong naramdaman ang lamig sa sala. Binuksan ko ang ilaw at doon ko nakita. Nandoon pa rin ang litrato, nakatayo sa aparador, tuyo, walang kahit bakas ng tubig. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi, imposible ito. Si Paulo, halos manghina, napaupo sa sofa. Jerome, hindi normal to. Hindi ko alam kung paano pa tayo makakatakas dito. Nang nilapitan ko ang litrato, doon ko nakita ang bagong detalye. Sa kaliwang gilid ng larawan, sa likod ni Ligaya, may isa pang figura. Hindi na malabo. At hindi na rin siya nakatingin kay Ligaya. Nakatitig na siya sa akin. Isang lalaking walang mukha, ngunit malinaw na ang katawan. Naka-Amerikana, mahaba ang braso at ang kamay ay nakaturo palabas ng litrato. Nakaturo sa akin. Hindi na ako nakatulog. Hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta. Kahit saan ko dalhin, bumabalik ito. Kahit anong gawin ko, mas lumalakas lang ang presensya niya. At habang nakaupo ako sa sala, nakatitig sa litrato, doon ko napagtanto. Hindi ito simpleng sumpa. Isa itong paanyaya. At ako mismo, dahan-dahan na ring nadadagdag sa kwento ng litrato. Sa gabing iyon, muling bumalik ang bangungot. Ngunit ngayong gabi, hindi na ako nakatayo sa tabi ni Ligaya. Nasa harap na ako ng kamera. At siya, nakatayo sa tabi ko,
Nakangiti, nakapikit, ang lalaking anino na sa likod naming dalawa. Kasama ka na! Sabay nilang sinabi, sabay ang tinig, sabay ang hakbang. At doon ko naramdaman wala na akong ligtas na gising at panaginip. Pareho na silang nagiging iisa. Kibaris sa Rasam, Bahagi 6. Hindi na ako makapagpanggap na maayos ang lahat. Sa mga araw na lumipas, ramdam kong unti-unti nang kinakain ng litrato, hindi lang ang gabi ko, kundi pati ang mismong araw ko. Kahit maliwanag ang araw, kahit maraming tao sa paligid, may malamig na aninong sumusunod sa bawat kilos ko. Hindi ko na kayang ipagkaila. Hindi ko na kayang takasan ang babaeng nasa larawan, pati na ang lalaking laging nasa likod niya. Mula noong gabi na tinangkad naming itapon ang litrato sa ilog, halos hindi na ako nakakatulog. Kapag pipikit ako, agad na pumapasok ang parehong tagpo. Ako, nakatayo sa harap ng kamera, si Ligaya sa tabi ko, at ang lalaking anino sa likod namin. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Nagdesisyon akong huwag muna mag-isa sa bahay. Pinilit kong kumbinsihin si Paulo na doon muna siya tumira pansamantala. Sa unay ayaw niya, pero nang makita niya ang hitsura ko, payat, nangingitim ang mata, parang bangkay na naglalakad, pumayag siya. Pre, hindi ka pwedeng mag-isa, sabi niya. Pero aaminin ko, natatakot din ako, lalo na kapag naririnig ko yang kwento mo. Mas mabuti nang may kasama, sagot ko. Baka kapag nakita mong sarili mo, maniwala kang hindi lang ako ang nakakaramdam nito. At dumating na nga ang gabi na pareho naming naranasan ang parehong bangungot. 2:00 ng gabi, nagising kami sa tunog ng kaluskos mula sa aparador. Hindi ko maalala kung natulog ba akong bukas ang pinto, pero ngayong gabi nakalapat itong mabuti. Gayunman, ramdam naming pareho na may gumagalaw sa loob. Pre, naririnig mo yon? Pabulong na tanong ni Paulo, nanginginig ang boses. Oo. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador. Naroon ang litrato, nakatayo sa gitna ng istante. At sa mismong harap ng salamin, may manipis na hamog. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganoong porma sa loob ng isang aparador na tuyo. Lumapit si Paulo, kumurap ng mabilis at biglang napasigaw, Jerome! Tingnan mo! Itinutok niya ang daliri niya sa litrato. At doon ko nakita ang bago. Hindi na lang basta nakaturo ang aninong lalaki palabas. Ngayon, nakahawak na ito sa balikat ni Ligaya at nakayuko sa kanyang tenga, parang may ibinubulong. At si Ligaya, nakangiti ng mas malawak, halos kalahati ng mukha ang nahahati sa dilim ng nangiting iyon. Pero ang pinakanakakakilabot, sa ibabang bahagi ng litrato, sa gilid ng frame, lumitaw ang aninong hugis, hindi na babae, hindi rin lalaki. Parang ba, gong figura na tumutubo sa larawan, mabagal ngunit malinaw. At kahit wala pang buong detalye, ramdam kong ako iyon. Pre, tama na talaga, nanginginig na sabi ni Paulo. Hindi ko na kayang tumulong kung ganito. Hindi ko alam kung paano. Napaupo ako sa sofa, hawak ang ulo ko. Kung iwanan ko ito dito, mas lalo lang akong hahabulin. Kung itatapon ko, babalik. Kung susunugin, hindi kaya. Wala na akong malaban. May paraan siguro, sagot niya, kahit kita kong hindi siya kumbinsido. Baka may naiwan pang dokumento tungkol sa pamilya ni Ligaya. Sabi mo, Lazo ang apelyido, di ba? Siguro may nakakaalala pa sa kanila. Napaisip ako, tama siya. Hindi ko pwedeng labanan ang isang bagay na hindi ko lubusang kilala. Kailangan kong hanapin ang pinagmulan. Kinabukasan, pumunta kami sa lumang munisipyo ng bayan. Naghanap kami ng lumang tala ng pamilya Lazo. Mabuti na lang at kilala si Paulo ng isang empleyado roon, kaya pinayagan kaming sumilip sa mga lumang record. Sa makapal na mga ledger may nakita kaming pangalan, Ligaya V. Lazo. Nakaulat,
Ipinanganak 1928 at sa tala ng kamatayan nakasulat, nawala 1951. Walang detalye kung paano siya nawala, walang paliwanag. Ngunit sa gilid ng tala, may maliit na notasyon, halos hindi mabasa, para Saki kasama si AV. Napalunok ako. AV, maaring yung lalaking anino. Ano bang ibig sabihin ng kasama dito? Tanong ni Paulo. Umiling ako. Hindi ko alam pero malinaw na may kinalaman siya sa pagkawala ni Ligaya. At ngayon, ako ang sunod niyang gustong isama. Pagbalik namin ng bahay, dala ko ang kopya ng tala. Inilapag ko ito sa mesa katabi ng litrato. Ang litrato, tila lalong luminaw ang mga mata ni Ligaya nang may bagong impormasyon akong nakalapag. Jerome, bulong ni Paulo, parang tuwang-tuwa siya. At bago pa ako makasagot, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Naramdaman ko agad ang lamig, yung lamig na parang humihigop ng hangin mula sa loob ng dibdib, yung lamig na pamilyar na sa akin. Sa dilim, narinig namin ang tinig, mahina sabay na lalaki at babae, parang nagtatagpo sa iisang bulong. Kasama ka na? Agad kong dinampot ang pusporo at sinindihan ang kandila. Sa liwanag, nakita kong gumalaw ang litrato. Hindi ito imahinasyon. Ang frame mismo ay bahagyang umikot, nakaharap sa akin at kay Paulo. At doon, nakita naming malinaw ang bagong detalye. Ang aninong figura na kahapon ay malabo pa, ngayon ay mas pino na. Balikat, leeg at gilid ng muka at walang duda, kahawig ko iyon. Hindi ko na napigilan ang sigaw. Ano ba talaga ang gusto niyo sa akin? Tumahimik ang paligid. Wala kaming narinig kundi ang sariling hingal. Pero sa loob ng litrato, sa mismong labi ni Ligaya, may bagong guhit na lumitaw. Manipis, parang dugo na bumakat sa papel. Ang mga labi niya bahagyang gumalaw at nabasa ko ang nakasulat sa hamog sa salamin. Para hindi ako nag-iisa. Napahawak ako sa dibdib ko. Noon ko lang naisip, baka hindi simpleng sumpa ang lahat ng ito. Baka hindi lang pananakot. Baka paanyaya talaga, isang desperadong pagtawag ng kaluluwa na nakulong sa litrato. Naghahanap ng kapalit. Simula noon, kahit sa umaga, hindi na ako mapalagay. Sa bawat paglingon ko sa aparador, lalo kong nakikita ang sarili ko sa litrato. Parang may salamin sa loob na dahan-dahang hinihigop ang imahen ko. At isang hapon, nang akala ko'y ligtas ako sa liwanag ng araw, may narinig akong katok mula sa aparador. Binuksan ko iyon at muntik nang mahulog ang puso ko sa nakita. Wala na ang litrato. Nasa dingding na ito, nakasabit parang matagal ng parte ng bahay. At sa litrato, hindi na lang si Ligaya at ang lalaking anino ang naroon. Sa gilid, sa likod nila, may bagong hugis na halos buo na. Ako iyon, nakatingin, nakatayo, parang bahagi na ng kanilang mundo. Sumigaw ako, hinila ang litrato, pilit tinanggal sa dingding. Ngunit kahit anong hatak ko, parang nakadikit ito, parang mismong bahay na ang humahawak dito. Si Paulo, hawak ang martilyo, sinubukang pukpukin ang salamin, ngunit bawat hampas niya, imbes na mabasag, lalo lang nagiging malinaw ang larawan. At bago pa kami tuluyang makatakbo, may dumapo sa hangin. Isang malamig na hininga, sabay ang boses na halos sabay naming narinig. Kasama ka na. Nang lumingon kami sa salamin ng aparador, hindi lang isa ang nakatitig sa amin. Dalawa na sila. Si Ligaya ang lalaking anino at ako. Ngunit ako roon. Nakangiti. Samantalang ako rito, halos mawalan ng lakas sa takot. At doon ko napagtanto, baka hindi ko na kayang talunin ang litrato. Baka ang tanong na lang ay, kailan tuluyan akong magiging bahagi nito? Bahagi, siyapin. Nang gabing iyon, halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang sarili kong bahay. Ang mga dingding na dati pamilyar at ligtas ay tila mga mata na nakabantay sa akin.
lahat ng sulok, lahat ng anino, para bang may kasamang presensya. Ang litrato, hindi na ito basta isang bagay na maaari kong ilagay sa aparador at kalimutan. Isa na itong bahagi ng bahay, at marahil bahagi ko na rin. Si Paolo, halatang takot ngunit pinipilit maging matatag, nakaupo sa sahig hawak ang martilyo. Jerome, hindi na ako naniniwalang kaya pa nating ayusin to. Hindi ito bagay na kayang tapusin ng dasal o martilyo. Siguro oras na para umalis ka rito. Kung aalis ako, sagot ko, nanginginig ang boses. Sigurado akong susunod siya, kahit saan ako magpunta, kahit saan ako tumakbo. Hindi na ito tungkol sa bahay. Ako mismo ang hinahabol. Tahimik siya. Tila hindi niya kayang tanggapin ang sinabi ko, pero alam niyang totoo ito. Kung ganoon, ano ang plano mo? Huminga ako ng malalim, pinipigil ang panginginig ng dibdib ko. Kailangan kong alamin ang buong kwento, kung bakit siya nawala, kung sino ang lalaking iyon, at kung bakit ako ang napili niya. Kinabukasan, nagtungo ako sa bahay ni Aling Marta, isang matandang kapitbahay na kilalang maraming alam sa kasaysayan ng baryo. Pagpasok ko, agad niya akong pinaupo at binigyan ng salabat. Tinitigan niya ako, tila alam na niya agad ang pakay ko. Jerome, Anya, hindi ko man gusto pero kailangan kong sabihin. Kilala ko ang babaeng nasa litrato, si Ligaya. Isa siyang magandang dalaga, mabait, maraming nagmamahal, pero may isang lalaking laging nasa tabi niya, si Arturo. Hindi siya nobyo, pero parang anino kung kumapit. Mayaman ang pamilya at may hawak na impluensya. May sabi-sabi na hindi niya matakasan si Arturo kahit gusto niyang magmahal ng iba. Napayuko ako. Kaya ba siya nawala? Tumango si Aling Marta. Isang gabi may narinig kaming sigaw mula sa lumang bahay ng mga Lazo. Pagkatapos, katahimikan. Kinaumagahan, wala na si Ligaya. Ang sabi ng pamilya, baka tumakas kasama ang minamahal. Pero kaming mga kapitbahay, iba ang kutob. Lalo na nang makita namin si Arturo kinabukasan, nakangiti pero may mantsa ng dugo sa kanyang manggas. Nanlamig ako sa upuan. At ang litrato raw, iyon ang huling kuha kay Ligaya bago siya nawala. Simula noon, ilang beses nang lumipat ng kamay ang larawan. At sa bawat tahanan na pinuntahan nito, laging may kakaibang nangyayari. Lagi ring may nawawala. Pag-uwi ko, parang mas mabigat ang dala kong kaalaman. Totoo ang kutob ko. Hindi basta multo ang nasa litrato. Isa itong kwento ng pagkamatay na walang hustisya, ng kaluluwang nakakulong, at ako ang bagong pinipiling biktima para ipagpatuloy ang kwento. Pagpasok ko ng bahay, naroon ulit ang litrato sa dingding. Ngunit ngayon, mas malinaw ang figura kong nakatayo sa tabi nila. Halos buo na ang katawan. Ang mukha ko nakangiti, ngunit ang mga mata walang buhay. Napasigaw ako. Tigilan niyo na ako! At doon nagsimula ang ingay. Ang mga bintana'y nagsara ng sabay-sabay, ang mga ilaw namatay, ang hangin umikot na parang ipo-ipo sa loob ng bahay. At mula sa litrato, may tinig na sabay ng lalaki at babae. Kasama ka na. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sa kalsada, hating gabi na at walang tao. Ang mga poste ng ilaw, mahina ang sindi. Ngunit kahit sa labas, hindi ako ligtas. Sa bawat paglingon ko, sa bawat salamin ng tindahan, sa bawat bintana ng bahay na nadaanan ko, nandoon ang litrato. Nakasabit, nakatingin, at sa tabi nila, naroon ako. Huminto ako sa gitna ng kalsada, halos mawala ng ulirat. Dumating si Paulo, humahangos, hawak ang flashlight. Jerome, anong nangyayari? Nyakap ko ang ulo ko. Hindi ko na kaya, Paulo. Kahit saan ako tumingin, nandyan sila. Kahit saan ako pumunta, sinusundan ako ng litrato. Tumingin siya sa paligid at nalaki ang mga mata niya. Pre, tingnan mo. Sinundan ko ang tinitingnan niya.
Sa salamin ng isang nakasarang karinderya, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ngunit hindi lang ako mag-isa. Sa likod ko, si Ligaya nakangiti at si Arturo nakatayo, walang mukha, nakapatong ang kamay sa balikat ko. At sa salamin mismo, nakikita kong unti-unting nagiging larawan ng itsura ko. Hindi na ako gumagalaw, parang litrato na lang ako. Mabilis akong bumalik ng bahay kahit nanginginig sa takot. Pumasok ako sa sala, hinila ang litrato mula sa dingding at isinubsob sa lupa sa bakuran. Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Sigaw ko, halos mabaliw, ngunit habang nakayuko ako, naramdaman kong may malamig na kamay na dumapo sa balikat ko. Paglingon ko, wala akong nakita, pero sa gilid ng paningin ko, sa mismong litrato, kumikilos ang imahe. Ngayon, hindi lang sila nakatingin, kumakaway na sila, at sa mismong ilalim ng larawan, sa gilid ng frame, may lumitaw na bagong letra, parang nakaukit gamit ang dugo. JP. Nanlaki ang mga mata ko. Jerome V. Ako. Bumalik ako sa loob ng bahay, nanginginig. Paulo, halos maiyak na sa takot, humawak sa braso ko. Pre, hindi ito matatapos kung hindi mo sila haharapin, kung hindi mo bubuksan ang kwento hanggang sa dulo. Pero paano? Alamin mo kung ano talaga ang nangyari kay Ligaya. Alamin mo kung ano ang ginawa ni Arturo. At kung bakit ikaw ang napili, baka kapag nakumpleto mo ang kwento, saka ka lang makakalaya. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman ko. May halong determinasyon. Kung ganon, bulong ko, kailangan kong bumalik sa pinagmulan, sa lumang bahay ng mga Lazo. Kinabukasan, nagtungo kami sa lumang lugar. Wala nang nakatira roon, puro guho at alikabok. Ngunit habang naglalakad ako sa loob, para bang bumabalik ang lahat ng alaala. Sa bawat yapak, naririnig ko ang mga yabag ng nakaraan. At sa isang silid, natagpuan ko ang isang lumang aparador, katulad ng sa panaginip ko. At doon, sa sahig, nakakalat ang mga punit na larawan, mga basag na salamin, at mga bakas ng dugo na tila nanatili kahit dekada na ang lumipas. Narinig ko ang boses mula sa likod ko. Mahina, pamilyar. Jerome! Paglingon ko, naroon si Ligaya. Hindi na siya nasa litrato. Nakatayo siya sa harap ko, nakaputing bestida, nakalugay ang buhok, at ang mga mata, puno ng lungkot. Palayain mo ako. Bulong niya. Sabihin mo sa lahat ang nangyari. Huwag mong hayaan na manatili akong nakakulong dito. Bago pa ako makasagot, biglang dumilim ang buong silid. Lumitaw ang lalaking anino, mas malaki, mas nakakatakot, at ang boses niya'y umalingaw-ngaw, hindi mo siya makukuha. At sa iglap na iyon, bumagsak ang aparador at ang sahig ay tila nagbukas. Nahulog ako sa dilim, sabay ang mga tinig ni Naligaya at Arturo na nagbabangayan habang ako'y hinihila ng parehong puwersa. Kasama ka na bulong ng isa. Palayain mo ako, iyak ng isa. At sa gitna ng kadiliman, naiwan akong lumulubog, hindi alam kung saan ako dadalhin. Ngunit malinaw ang isang bagay, malapit na akong maging bahagi ng huling eksena ng litrato. Teresa Parang Setrel, Bahagi 8. Bumagsak ako sa dilim na para bang nilagok ako ng mismong sahig. Walang direksyon, walang bigat ang katawan. Puro lagitik ng lumang kahoy at humuhuning hininga ang naririnig ko. Sa pagitan ng pagkahulog at paglutang, may dalawang tinig na nag-uusap sa loob ng ulo ko. Si Ligaya na umiiyak, nakikiusap, si Arturo na humahalakhak, galit na galit. Palayain mo ako. Bulong ng boses na parang kaluskos ng laylayan sa sahig. Huwag kang makialam. Sigaw ng tinig na bakal, sa amin lang siya. Sumalpok ang tuhod ko sa malamig na lupa. Namilog ang dilim at dahan-dahang nagbukas. Nasa ilalim ako ng sirasirang sahig ng lumang bahay ng mga Lazo. Isang mababang espasyo ng alikabok, pugak na pako at nabubulok na tabla. Amoy basa, amoy kalawang, amoy libing.
Sa ibabaw ko, naririnig ko ang mahihinang yabag na parang umiikot sa isang saradong kwarto. Gumalaw ako, gumapang, humaplos sa mga puwang ng lupa. Sa dulo, may tumama sa daliri ko. Parang kahon. Hinila ko ito. Maliit, kahoy, nakaselyo ng lumang pako. Gamit ang kalawangin na patpat, binungkal ko ang takip. Pumutok ang alikabok at sumungaw ang laman. Isang manipis na sobre, isang basag na salamin, at 3 negatibo sa salamin, glass plate. Binuksan ko ang sobre. Sa loob may papel na kinagat ng panahon, nakasulat sa pulang tinta. Hindi ako sumama. Huwag niyo akong isama. Sa ibaba, 2 inisyal na pamilyar. LV at Avi, pinaghiwalay ng mahabang guhit na parang hiwang kutsilyo. Napatingala ako, sa pagitan ng mga bitak ng sahig, may pumapasok na guhit ng liwanag at alikabok. Narinig ko ang boses ni Ligaya, mas malapit. Jerome, ay, balik mo ang salita ko. Ibalik? Saan? Hingal kong sagot, bagaman alam kong walang sasagot ng malinaw. Hinaplos ko ang unang glass plate sa loob ng kahon at itinaas sa liwanag na lumulusot sa sahig. Dahan-dahang lumitaw ang imahe. Ang parehong litrato, si Ligaya sa puti, nakaupo at sa likod niya ang lalaking walang mukha. Ngunit sa negatibong ito, may isa pang nakalimbag sa gilid na hindi kailanman nakita sa frame kong nasa bahay. Isang kamay na nakadikit sa balikat ni Ligaya, may singsing na may ukit na A. Nalusaw ang laway ko. Arturo, bulong ko, at sa pagbigkas ko ng pangalan, parang kinagat ng hangin ang aking pisngi. Jerome! Tumaghoy ang boses ni Paulo mula sa itaas, sumisingasing sa pagitan ng mga tabla. Nasaan ka? Dito, sa ilalim. Gumalaw ang mga anino sa itaas. Narinig ko ang pagbubunot ng tabla, ang kalimbang ng pako, at ang pagpasok ng liwanag. Sumilip si Paulo, pawis at takot. Inabot niya ang kamay at iniahon ako mula sa sikmura ng bahay. Pag-ahon ko, sumalubong ang hapon na humihingalo. Gintong alikabok sa loob ng sirang silid, kumakapit ang araw sa mga butas ng dingding. Ipinakita ko kay Paulo ang kahon, ang sobre at ang glass plate. Pre, hingal niyang sabi, ito na yon, ito ang ebidensya. Hindi sapat. Sagot ko, hawak ang papel na may pulang tinta. Kailangan kong ibalik ang salitang ito sa mismong larawan. Kailangan niyang marinig mula sa loob ng salamin. Jerome, baka mas lalo ka lang niyang hilahin. Kung hindi ko gagawin, lalo niya akong kukunin. Nagkatinginan kami. Sa labas, mabilis nang lumulubog ang araw. Kailangang makabalik bago maghating gabi, bago magising ang bahay sa impit na pag-iyak nito. Gabi, daang pabalik sa bahay. Ang mga poste ay kumikindat. Ang hangin ay malamig na parang ipinahid na abo. Bit-bit ko sa dibdib ang sobre, sa bulsa ang glass plate at sa kamay ang kahon. Si Paulo ay nasa likod, nakabantay, nakahawak sa maliit na sako na may rosaryo, posporo at asin. Lahat ng sinabi ni Aling Marta na dalhin namin kung sakali. Pagpasok namin, tumalab ang tahimik na kuryente ng bahay. Ang dingding ay parang huminga ng pabigat. Nandoon pa rin ang litrato sa sala. Nakasabit, hindi nababawasan ng anino. Habang nilalapitan ko, parang tumataas ang tunog ng sariling tibok ng puso. Parang metronomang binibilang ang natitirang oras ko. Ito ang huli, bulong ko kay Paulo. Kapag nagsimula ito, huwag mo akong pigilan. Pero, huwag mo rin akong pabayaan. Tumango siya, bagaman nanginginig. Bumunot ako ng maliit na distansyang mesa at inilagay ang frame. Binuksan ko ang likod nito. Mga pakong matagal ko nang kabisado ang tunog. Inilabas ko ang larawan at sa unang haplos pa lang ng papel, gumapang ang lamig mula daliri hanggang siko. Parang yelo na may pulso. Ipinatong ko sa ibabaw ng mesa ang litrato at ang glass plate, magkatabi. Inilapit ko ang kandila. Sa panginginig ng apoy, lumutang ang mga imahe.
si ligaya sa papel at si ligaya sa salamin. Sa glass plate, toto, nakalimbag ang singsing ni Ai. Sa papel, wala. Dinampi ko ang papel na may pulang tinta sa likod ng litrato. Dumukot ako ng silopin na tape, ibinalik ang papel sa likod, at marahang bumulong. Ito ang hindi mo nasabi. Ito ang hindi nila pinakinggan. Hindi ako sumama. Sa sandaling iyon, huminto ang oras. Ang apoy ng kandila ay nanigas, parang litrato rin. Pumikit ang bahay, narinig ko ang sabay-sabay na pagigtad ng mga pako at bingit. At mula sa mismong salamin ng frame, dumampi ang hininga. Hindi ka makakatakas. Tinig ni Arturo, mabigat. Sa loob dito walang batas. Ako ang larawan. Hindi, sagot ko. Mas matatag kaysa dati. Ikaw ang anino. Ang tunay na larawan ay salitaan niya. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong unti-unting gumagalaw ang bibig ni Ligaya sa papel. Parang humihinga ang tinta. Ang mga mata niya na parang dalawang malamig na buwan ay pumihit sa akin. Jerome, wika niyang parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Hawakan mo ako. Inilapat ko ang palad sa salamin. Sa kabila, inilapat din niya ang kanya. Sa isang kisap, lumagapak ang pinto ng bahay. Dumausdos ang hangin sa koridor, sumalpok sa mga kurtina, naglagitik ang bumbilya. At mula sa madilim na gilid ng salamin, sumungaw si Arturo. Lumaki, tumigas, walang mukha, isang butas ng gabi na may sariling sigaw. Sinikmuraan ako ng lamig, para akong hinihigop. Umabot si Paulo, sinunggaban ang balikat ko. Jerome, huwag kang bibitaw. Naglagay siya ng asin sa paligid ng mesa. Ang asin ay kumalat na parang maputing singsing sa sahig. Hindi sapat ang asin. Sabay naming narinig na wika ni Arturo. Kung may pinto, may presyo. At noon ko naintindihan ang kulang. Hindi sapat na ibalik ko ang salita. Kailangan ng kapalit sa bigat ng pangalan. Iyon ang dahilan kung bakit mula pa noon pa'y idinidikit ng litrato ang anino ko sa gilid. May sinusukat, may hinahanda, may mga hakbang na hindi ko namamalayang natutupad. Hindi ako ang kapalit, mariin kong wika, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ako ang kasama. Ngunit sumama ka na, sagot ni Arturo. Tumaas ang hangin. Pumutok ang bintana sa kusina, pumasok ang dilim na parang usok na buhay. Sa salamin, nakita kong unti-unting humuhubog ang balikat ko sa tabi nila. Hindi sa papel, kundi sa mismong salamin. Refleksyong gustong manatili. Jerome, sigaw ni Paulo, halos punit ang boses. Inilabas niya ang rosaryo at idinikit sa frame. Saglit na nagliwanag ang krus, isang pirasong liwanag sa dagat ng itim, ngunit dumulas itong parang luha sa salamin. Walang saysay, sabi ni Arturo. Ang larawan ay kasunduan, sinimulan mo ng pirmahan. Humugot ako ng hininga, kinuha ang glass plate at itinapat sa frame. Sa saglit na nagtapat ang dalawang imahe, nakita kong nag-overlap ang singsing ni Iki Aisaul sa kamay na nakapatong sa balikat ni Ligaya. Ang guhit ng singsing ay sumakto sa aninong walang mukha at ang salitang hindi ako sumama sa likod ay nagliyab. Hindi sunog kundi liwanag na kumukurap. Ligaya, usal ko. Kung hindi ka sumama, bakit mo ako hinihila? Tumigil ang hangin. Tumigil pati ang takot ko. May sumingit na katahimikan na tila pandak ng kampana at sa katahimikan narinig ko ang tunay na boses ni Ligaya. Hindi bulong ng sala, hindi hikbi ng pasilyo, kundi salita ng isang taong matagal nang ninakawan ng salita. Hindi ako sumama, ani niya, pero dinala nila ako. Ang larawan ang aking kulungan, may nakaukit na pangalan, hindi akin. Dahan-dahang pumaling ang ulo niya. Sa sulok, sa mismong kanto ng frame, may manipis na guhit. Hindi lamang inisyal, kundi numerong halos nabura. V. 51, taon na pagsilang ng sumpa. Kaya mo ba? Tanong ni Paulo, halos pabulong.
Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, ngunit alam ko ang kailangan kong gawin. Tinanggal ko ang larawan sa salamin, itinupi ang lumang papel sa likod upang luwabas ang tinta, at inilapat ko ang glass plate sa ibabaw. Liwanag sa itim, itim sa liwanag. Naghugpong ang dalawang katotohanan. Sa sandaling iyon, parang narinig ko ang pagkalas ng pako sa isang kabaong. Arturo, wika ko, hindi ako ang kasama. Kasama mo ang pangalan mong itinago. Sakop, itinapat ko ang glass plate sa gitna ng dilim kung saan naroon ang walang mukhang anyo at idinikit ko roon ang asin mula sa palad. Hindi ito ritual na natutunan, kundi biglaang lakas ng loob. Umungol ang bahay. Umiyak ang mga dingding. Sa salamin, nagkaliskisan ang anino. Sa pagitan ng crack ng liwanag sa kandila, lumitaw ang isang piraso ng mukha. Hindi itim, hindi puti, isang butas na may guhit ng noon at panga. At sa pirasong iyon, nakita ko ang singsing na siya na kumalas duda sa kamay sa balikat ni Ligaya. Hindi pa tapos. Iyon ang huling sigaw ni Arturo bago siya sumabog sa hamog at talsik ng lamig. Ngunit sa pagputok na iyon, parang may bagyong sumupsop sa akin. Umalon ang sahig. Nabitawan ko ang glass plate. Rinig na rinig ko ang pagkabasag nito sa tabla, tunog na manipis, mahaba at huminto sa isang hiwang parang nangiti. Jerome? Si Paulo yon, humahawak sa braso kong parang malalaglag. Huwag ka! Hindi ko na maintindihan ang lahat. Ang larawan sa mesa ay umiikot na parang mata ng bagyo. Sa salamin, kitang-kita ko ang sarili kong refleksyon na hindi sabay sa kilos ko. May nahuhuli, may nauuna. Sa isang kisap, nakita kong ang refleksyong iyon ay nakangiti, habang ako rito ay nakanganga sa takot. Kasama ka na, wika ng boses, hindi na babae, hindi na lalaki, kundi ako, mula sa loob. Hinila ko ang braso ko, pumiglas. Pumunit ang hangin. Pumikit ako at ang huli kong naalala ay ang lamig ng sahig sa aking pisngi at ang amoy ng luma at abo. Umaga, hindi sa panaginip. Tunay na umaga, isang busina ng tricycle, mga yabag ng kapitbahay at boses ni Aling Marta. Buksan niyo ang pinto. Dumilat ako. Nasa sala ako, nakatihaya sa harap ng mesa. Sa gilid si Paulo, maputla, nanginginig, halos hindi rin sinasalo ang sariling hininga. Nakapaligid ang 2 o 3 kapitbahay, may hawak na tabo ng tubig, may kamay sa dibdib ko. Buhay? Tanong ni Mang Tomas. Buhay, sagot ni Paulo, halos maiyak, pero nanlalamig. Umupo ako napahawak sa sentido. Ang litrato. Bulong ko, hindi pa rin buo ang boses. Nasaan? Dahan-dahan nila akong ginabayan na tumingin sa dingding. Nandoon pa rin ang frame. Wala kahit anong basag. Tahimik, malinis. Ang kurtina sa bintana ay sumasayaw sa mahinhing hangin ng umaga na para bang walang nangyari. Lumapit si Paulo, dahan-dahang itinaas ang kamay upang tapikin ang salamin. Jerome! Aniya, mabagal, tingnan mo. Tumayo akong nanginginig, humakbang palapit, at sa paglapit ko, bumigat ang mundo sa isang punto. Hindi dahil sa anino, niligaya. Nandoon pa rin siya, nakaputi, nakaupo, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng dati. Parang napagod. Hindi rin dahil sa lalaking anino. Nandoon siya, ngunit malayo, parang malabo, parang nilusaw ng liwanag sa gilid. Ang dahilan ay ang ikatlong figura. Nandun ako, nakapaling, nakatayo sa tabi ni Ligaya. Nakangiti ng bahagya, ang mga mata pantay. Wala akong hawak, wala ring aninong nasa likod ko. Basta ako, bahagi ng komposisyon na parang naroon ako noong una pa. Diyos ko, ungol ni Aling Marta, nagantanda. Nadagdag ka. Hindi ako makapagsalita. Parang may naiwang hangarin ng dibdib ko na hindi ko matukoy. Takot ba iyon o pahinga? Ang bigat ng gabi ay hindi na kasing talim, pero may ibang uri ng lamig na nananatili. Lamig ng
pagkakasundong hindi ko maalala kung kailan ko pinirmahan. Pre, sabi ni Paulo, basa ang mata, hindi kita iniwan, nawalan ka lang ng malay. Akala ko kukunin ka, pero siguro tapos na? Tapos na! Inuulit kong parang lasing. Tinitigan ko ulit ang litrato. Sa mismong gilid ng frame kung saan dati ko nakitang nakaukit ang pangalan ko, may ibang guhit na ngayon, pulang punit ng tinta na parang nakahinga. Hindi ako sumama. Napatitig ako kay Ligaya. Hindi ko alam kung imahinasyon, pero tila bahagya siyang tumango. Ang labi niya ay halos hindi gumalaw, ngunit sa pagitan ng liwanag at salamin, parang may salitang dumaan, salamat. At sa pinakailalim na sulok, kung saan sumasabit ang anino ni Arturo, may bahagyang bakas na lamang, isang guhit ng singsing na isaad na nawala ng daliri. Parang lumayas na ang kamay na iyon, o kaya'y lumipat. Maghapon, pinabayaan naming bukas ang mga bintana. Pinainit ng araw ang tabla ng sahig at nagluto ng alimuom ang alikabok. Umuwi muna ang mga kapitbahay. Si Paulo ay hindi pa rin umaalis. Inilagay niya sa kusina ang kape, itinabi ang asin, at ibinalik ang rosaryo sa bulsa. Natatakot pa rin ako, amin niya, pero kung gusto mong manatili, kasama mo ko. Salamat, sagot ko. Hindi pa ako aalis. Naupo ako sa tapat ng dingding kung saan nakasabit ang litrato. Hindi ko na sinubukang kunin, hindi ko na sinubukang baklasin. Sa unang pagkakataon matapos ang kaming gabi, hindi ko narinig ang natok, tok, tok ng pader. Wala ring ulos na kasama ka na sa batok ko. Taimtim na katahimikan lamang, hindi hungkag, hindi rin payapa, kundi tahimik na may bantay. Lumalim ang hapon, kumagat ang unang lamig ng gabi. Nagbukas si Paulo ng ilaw, sabay kaming kumain ng sopas na parang gamot. Sa pagitan ng mga kutsarang humahalik sa mangkok, sumulyap ako sa salamin. At doon, sa isang iglap na hindi inaasahan, nakita ko ang sarili kong refleksyon na hindi kumikilos. Kasabay ko, tila hinuli ng salamin ang aking tingin at ibinalik ng kalahating pulgada ang ngiti ko. Mabilis din iyong nawala, parang kapritsyo lang ng liwanag. Pinakawalan ko ang mahabang hininga na kanina ko pa hawak. Kung tapos na, bulong ko. Ba't parang nagsisimula pa lang? Walang sumagot. At marahil sapat na iyon. Bago matulog, humarap akong muli sa litrato. Sa loob, si Ligaya ay naroon pa rin at ako rin. Hindi ko mababawi iyon. Hindi ko rin alam kung kailan o kung mababawasan ang espasyo namin sa loob. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang mismong pagkakasulat ng katotohanan. Hindi ako sumama ay nandoon, ninakawan man ng oras, ibinalik namin sa loob. Pinatay ko ang ilaw. Nahiwa ang sala ng pilas na asul mula sa poste sa labas. Humiga ako. Pinikit ang mga mata. Walang hakbang, walang bulong, walang halakhak. Kung may hangin mang pumasok, hindi nito pinagapang ang lamig sa batok ko. At kung may tinging sumilip mula sa salamin, hindi na kailangan ng takbuhan. Kabisado ko na ang bigat nito. Kinabukasan, aayusin ko ang pako ng frame. Maglalagay ako ng maliit na papel sa likod. Ligaya vow. Lazo, hindi siya sumama. Isasabit ko roon ang oras at araw, hindi para ipangalandakan, kundi para hindi ko makalimutan. At kung minsan, sa pagitan ng umaga at gabi, kapag napatingin ako sa litrato at mahuhuli kong mas mabagal ang aking refleksyon, babalik akong dahan sa haplos ng hangin at sasabihin sa sarili ko, buhay ka, nandito ka. Ngunit kung may mga sandaling ayo ako sa sala at mapapansing lumalalim ang ngiti ng lalaking ako sa loob at maririnig kong parang may humahaplos na lumang hininga sa frame. Hindi ko rin itatanggi. Baka may bahaging naiwan. At sa baryo, paglipas ng mga araw ang balita ay iisa.
Natagpuan nila si Jerome isang umaga, walang malay sa harap ng aparador. Buhay, oo, pero mabigat ang tulog, parang hinango sa ilog ng gabi. At nang tumayo siya at tumingin sa litrato, may bagong detalye raw doon. Si Jerome mismo, nakatayo sa tabi ng babae. Wala nang nagtanong kung paano nangyari. Wala ring naglakas loob na hawakan ang frame. Sapat ng alam ng lahat. May mga larawang hindi dapat mahanap, mga pangalang dapat ibalik, at mga kwentong babagsak sa iyo kapag binuksan mo ang pintong gawa sa salamin. Sa gabing sumusunod, hindi ko na narinig ang kasama ka na. Ngunit sa kailaliman ng bahay, kung saan minsang itinago ang maliit na kahon, parang may marahang tinig na naghihingalo sa hangin. Hindi humihila, hindi rin lumulusob, kundi nagmamasid. At sa pagitan ng kanyang titig at ng akin, natutunan kong isara ang mga bintana bago maghating gabi, hindi dahil may paparating, kundi dahil minsan, ang pumapasok ay ang sarili mong anyo, kumakatok mula sa loob ng salamin, naghahanap ng kasunod na pahina.